noong Setyembre 2016 sa Gangnam-gu, Seoul, South Korea. Pagkatapos ng isang operasyon, parehong umuwi ang dalawang doktor. Iniwan ang mga nurse na naka-duty habang ang pasyente ay unti-unting nauubusan ng dugo. Ang mga nurse naman abala sa pagme-makeup o nakatutok sa kanilang mga cellphone. Sa kabuuan, 13 beses nilang pinunasan ang sahig na puno ng dugo. Isang bagay na marahil alam na ng marami sa atin ay ang napakataas na pamantayan ng kagandahan sa South Korea. Ang porsyento ng mga taong nagpapa-plastic surgery kumpara sa kabuuang populasyon ay isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ayon sa International Society of Aesthetic Plastic Surgery, pumunta ka lang sa Korea at pumasok sa alinmang subway station sa Seoul, madali mong makikita ang sunod-sunod na mga advertisement tungkol sa plastic surgery na sasalubong sayo. Karaniwang larawan ay ang before and after ng mga kababaihan na may kasamang linyang "Puwede ka ring gumanda." At hindi lang ito sa mga babae, maging ang mga lalaki sa Korea ay may kagustuhan ding pagandahin ang kanilang sarili upang maging mas kaakit-akit. Isang pag-aaral ng Korea Herald ang nagsiwalat na 44% ng mga lalaking estudyante sa Korea ay sumailalim na sa plastic surgery at ang biktima sa kasong ito ay isa sa kanila. Ngayon, balikan natin ang gabi ng Biyernes, 9 ng Setyembre 2016 nang tumunog ang telepono ng isang lalaking nagngangalang Tae-hoon. Sa kabilang linya, isang boses ang nagtanong, "Kayo po ba ang kuya ni Kwon Dae-hee?" Matapos kumpirmahin ni Tae-hoon, nagpatuloy ang tao sa kabilang linya at nagbigay ng isang nakakagulat na balita. "Nasa emergency room po ang kapatid ninyo. Pwede po ba kayong pumunta agad?" Nang marinig ito, nataranta si Tae-hoon. Hindi niya alam kung anong problema ang kinaharap ng kanyang kapatid para isugod sa ospital. Agad namang sinabi ng nasa kabilang linya na hindi naman gaanong malubha ang kalagayan ni Dae-hee, kaya medyo gumaan ang loob ni Tae-hoon. Habang papunta sa ospital, iniisip ni Tae-hoon na baka nalasing na naman ang kapatid niya at nakipag-away, kaya plinano niyang bigyan ito ng leksyon na hindi nito malilimutan. Ngunit pagdating niya roon, ayon sa direksyon ng nurse, paglapit niya sa kama ni Dae-hee, natulala si Tae-hoon. Ang kanyang 25 taong gulang na kapatid ay nag-aagaw buhay, nakakabitan ng maraming tubo swero, blood transfusion at breathing tube. Doon lang napagtanto ni Tae-hoon na ang kalagayan ni Dae-hee ay hindi pala hindi gaanong malubha, kundi lubhang mapanganib. Dahil sa pagkalito, kinuha ni Tae-hoon ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang kanilang ina, si Gnang, Lee Jeum-ju. Gulat na natanggap ng ina ang tawag mula sa panganay na anak at dali-daling nagpunta sa Chung-ang University Hospital. Pinapunta ni Tae-hoon ang kanyang ina sa ikatlong palapag kung saan naroon ang Intensive Care Unit ICU na kinaroroonan ni Dae-hee. Nang makita niya ang panganay na anak, nabigla si Gnang. Lee, sa balitang ang bunso niyang anak ay nasa ICU. Kritikal ang kondisyon at posibleng ikamatay. Hindi makapaniwala si Gnang. Lina, ang bunsong anak, nakakausap lang sa kanya tungkol sa pagpunta sa bahay ng isang kaibigan sa loob ng ilang araw, ay ngayoy walang malay na nakahiga sa kama ng ospital. Sakto namang dumating ang isang doktor mula sa Chung-ang University Hospital at ipinaalam ang kalagayan ni Dae-hee. Nagkaroon daw si Dae-hee ng matinding pagdurugo habang sumasailalim sa plastic surgery at malubha ang kanyang kondisyon, kaya posibleng hindi na ito makaligtas. Nang marinig ito, hindi na nakatayo si Gnang. Lee, napaluhod na lang siya. Gumuho ang mundo niya nang malaman na ang kanyang bunsong anak ay palihim na nagpa-plastic surgery nang hindi nagsasabi sa pamilya at ngayon ay humaharap sa ganito kalaking trahedya. Dumating din sa ospital ang matalik na kaibigan ni Dae-hee at sinabing si Dae-hee ay isang mabait at mapagkumbabang binata.
Kahit mataas ang mga grado, tila hindi buo ang kanyang buhay dahil palagi siyang insecure sa kanyang panga. Sa katunayan, ayon sa mga kwento ni Daihi, mula pa noong high school ay madalas siyang binubuli at tinutukso ng mga kaibigan dahil sa kapintasan sa kanyang muka. Kaya naman kapag kumukuha ng litrato, palagi niyang sinusubukang itago ang kanyang panga o gumagamit ng editing apps para alisin ang angular na itsura nito na itinuturing niyang hindi maganda. Hanggang sa umabot si Daihi sa edad na 25, katatapos lang niya sa mandatory military service at naghahanda ng magtrabaho. Ang complex tungkol sa kanyang mukha ay nanatili pa rin. Kaya marahil sa pagkakataong ito, nagpasya si Daihi na magpa-plastic surgery para ayusin ang kanyang panga. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na walang problema sa mukha ni Daihi at hindi ito malaking issue. Pero matigas ang ulo ni Daihi. Ang kailangan niya ay mahigit 6 milyong won para sa operasyon. Nagtrabaho siya ng husto. Kumakain lang ng 1 beses sa isang araw para makaipon. Nang handa na ang pera, nagsaliksik si Daihi at sa huli ay pumili ng isang aesthetic clinic na may kaakit-akit na slogan, 14 na taon na walang ni isang insidente. Ang clinic ay matatagpuan sa Gangnam, isang lugar na kilala sa karangyaan at maraming malalaking beauty centers. Bago pumasok sa operating room, masaya pa siyang nag-selfie at ipinadala ito sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya alam na ang operasyong inaasam-asam niya pagkatapos ng ilang oras ay hindi lang mabibigo kundi magdadala pa sa kanya sa bingit ng kamatayan. Sa harap ng babaeng labis na nag-aalala para sa kanyang anak, sinabi ng Chungang University Hospital na kung swertehing mabuhay si Daihi, mananatili siyang comatose o vegetable. Sa pinakamasamang sitwasyon, sa loob lang ng 1 linggo, mamamatay na siya. Isang doktor ang nagsabi na napakaliit ng tsansa sa isang pangungusap na hinding-hindi malilimutan ni Gnang. Lee, maaari niyo pong isaalang-alang ang pag-donate ng mga organ ng inyong anak para matulungan ang ibang pasyente. Samantala, ang doktor na nagsagawa ng operasyon kay Daihi sa aesthetic clinic hanggang sa pagdating ni Geng, Lee at Taehun sa ospital ay hindi pa rin nagpapakita. Kinaumagahan pa, alas 9 ng Setyembre 10, 2016, nang magpakita si Dr. Jiang, ang direktor ng klinik, at siya ring nagsagawa ng operasyon. Ngunit hindi siya dumating para mag-alala kay Daihi, kundi para linisin ang kanyang pangalan, sinasabing hindi napahamak si Daihi sa kanyang klinik. Idinahilan pa niya na ang sobrang pagdurugo ay dahil mas malaki raw sa karaniwan ang panga ni Daihi at ang pagkawala ng dugo sa lugar na iyon ay hindi seryosong problema na makakasama sa kanya. Nag-alok pa si Dr. Jiang na ibibigay ang CCTV footage ng operasyon kung may anumang pagdududa. Sa kabilang banda, salungat ang impormasyong ibinigay ng Chungang University Hospital na nagpapakitang may problema ang klinik. Dahil nang dalhin si Daihi sa ospital, napakarami nang nawalang dugo sa kanya. Sa panahong iyon, dapat ay nasalinan na siya ng dugo ng agaran. Ngunit nang tanggapin at suriin ang pasyente, natuklasan ng ospital na walang isinagawang blood transfusion bago siya ilipat doon. Ang mga impormasyong ito mula sa ospital ay mabilis na ipinaalam sa pulisya. Nang tanungin ng mga investigador si Dr. Jiang, sinabi niya, "Nakipag-ugnayan kami para humingi ng dugo mula sa blood bank, pero naunang dumating ang ambulansya ng ospital kaya hindi namin nasalinan ng dugo si Daihi." At muli, hindi totoo ang sinabi ng doktor. Dahil 4 na minuto bago dumating ang ambulansya, naihatid na sa klinik ang dugo para sa transfusion. Ibig sabihin, mayroon silang kakayahan pero hindi nila isinagawa ang pagsasalin ng dugo. 18 araw pagkatapos ng insidente sa ika-26 na kaarawan ni Daihi, patuloy pa rin siyang lumalaban para mabuhay. Ang kanyang ina at kapatid ay hindi rin sumuko.
kahit ilang beses nang sinabi ng mga doktor na napakaliit ng tsansa niyang gumaling. Sa araw ng kanyang kaarawan, habang si Dae-hee ay walang galaw sa ICU, ipinagdiwang ng kanyang ina at kapatid ang kanyang kaarawan sa gitna ng matinding kalungkutan at pagluha. Noong Oktubre 24, 2016, muling bumisita si Direktor Jang kay Dae-hee at iginiit pa rin na walang kasalanan ang kanyang klinik. Hindi pa siya tumigil doon, mas walang hiya pa. Sinisi niya ang Chung-ang University Hospital at pinayuhan ang ina ni Dae na idemanda ang ospital. Si Gening Lee, na ang tanging inaalala ay kung mabubuhay pa ba ang kanyang anak, ay nakarinig ng mga walang saysay na salita kaya nagalit siya at sinabihan si Jiang na huwag nang palalain pa ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Noong Oktubre 25, 2016, isang araw pagkatapos ng pagbisita ng direktor ng klinik, tumigil sa pagtibok ang puso ni Dae-hee. Walang anumang himalang nangyari. Mabilis na kumalat ang kwento ni Dae-hee sa media at nagdulot ito ng pagkabahala tungkol sa industriya ng plastic surgery sa Korea. Sa kabila ng trahedya, patuloy pa ring nag-operate ang aesthetic clinic na yon, mayabang na ipinapahayag ang kanilang slogan na 14 na taon na walang ni isang aksidente. Bukod dito, nagsisinungaling pa sila sa advertisement na ang direktor ng ospital mismo ang nagsasagawa ng lahat ng operasyon na lubos na kabaligtaran sa sinapit ni Dae-hee. Dahil dito, hindi na nahimik si Gnang Lee. Nagpasya siyang magsampa ng kaso laban sa mga medical staff ng klinik na naging sanhi ng habambuhay na pagkawala ng kanyang anak. At dito, mas lalo siyang nagulat sa mga pinagdaanan ng kanyang anak sa loob ng 11 oras na nasa bingit siya ng kamatayan. Una, hiniling ni Gnang Lee kay Jiang na ibigay ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa kontrata ng operasyon ni Dae-hee at ng klinik, kasama ang CCTV footage mula sa operating room noong araw na iyon. Nang makuha niya ang mga papeles at CCTV, mabilis niya itong ibinigay sa isang kamag-anak na may kaalaman sa medisina at batas para tulungan siya. Matapos panuorin ng kamag-anak ang video, iminungkahi niyang panuorin din ito ni Gnang Lee. Alam niyang mahirap, pero naroon daw ang lahat ng sagot na hinahanap niya. Ang CCTV footage ay may habang 7 oras at 13 minuto. Pinanood ito ni Gnang Lee ng buong atensyon, walang pinalampas na segundo. Tiniis niya ang lahat ng sakit habang pinapanood ang kanyang anak na unti-unting pinapatay ng iba nang walang anumang tunay na tulong mula sa mga taong tinatawag na doktor. Pinanood niya ito ng paulit-ulit, mahigit 500 beses, at itinala ang bawat detalye para isumbong ang krimen ng klinik. Nagsimula ang operasyon nang pumasok sa operating room ang anesthesiologist na si Dr. Lee at ang pangunahing surgeon na si Dr. Jiang. Pagkatapos ng 30-minutong anesthesia, sinimulan ni Jiang ang jaw surgery ni Dae-hee, ngunit bigla na lang, bumuhos ang dugo ng napakarami hanggang sa umagos ito sa sahig. Isang nurse ang kalmadong kumuha ng mop para punasan ang dugo ng pasyente. Sa kabuuan, 13 beses silang nagpunas ng sahig. Punas sila ng punas hanggang sa hindi na malinis ng mop ang mantsa ng dugo sa sahig. Ipinapakita nito kung gaano karaming dugo ang nawala sa pasyente. Isang oras ang lumipas habang si Dae-hee ay nakahiga pa roon at hindi pa tinatahi ang sugat, biglang umalis si Dr. Jiang sa operating room. Isang ibang doktor ang pumasok para pigilin ang pagdurugo. Sa mga alanganing kilos ng doktor na iyon, napagtanto ni Gnang Lee na isa itong ghost doctor, isang issue na kinagagalitan ng mga tao sa Korea noon. Para ipaliwanag ang terminong ghost doctor, ang mga sikat na surgeon ay madalas na ginagamit ang pangalan ng mga K-pop star o celebrity para i-promote ang kanilang klinik. Pero sa mga abalang panahon, hindi kayang asikasuhin ng iilang doktor ang napakaraming pasyente, lalo na't kailangan din nilang magbigay ng konsultasyon sa mga bagong kliyente. Dito pumapasok
ang ghost doctor. Ito ay paraan ng mga klinik para mapalaki ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagkuha ng ibang doktor para ilegal na pumalit sa sikat na doktor ng klinik ang mga doktor na pinagkatiwalaan ng mga pasyente ng kanilang buhay. Ngunit sa huli ay naloko lang. Habang sinusubukan ng ghost doctor na pigilin ang pagdurugo ni Daihe sa isang pangalawang CCTV, makikita si Dr. Jiang na pumunta sa kabilang operating room para magsagawa ng isa pang operasyon. Ito ay labag sa regulasyon ng medisina na nagsasabing hindi maaaring magsagawa ang isang doktor ng dalawang operasyon ng sabay-sabay ng walang pahintulot at kasiguraduhan sa kalusugan ng parehong pasyente. Ang nakakagulat, natuklasan ng pulisya na mas malala pa ang ginawa ni Dr. Jiang. Habang inooperahan si Daihe, sabay din niyang inooperahan ang dalawa pang tao. Ibig sabihin, 3 pasyente ang sabay-sabay niyang inooperahan. Matapos bendahehan, umalis ang ghost doctor at ang anesthesiologist na si Dr. Lee iniwan si Daihe sa isang nurse. Sa CCTV, makikita na hindi maganda ang kalagayan ni Daihe. Kahit nabendahan na, patuloy pa ring dumudugo ang sugat sa kanyang baba, kaya halos pula na ang buong benda. Ngunit ang nakakagulat, ang nurse na inatasang mag-alaga at sumuri sa kanya ay hindi man lang nag-alala. Sa halip, nagpalit pa siya ng damit, umupo sa ulunan ng kama para magsalamin, mag-retouch ng lipstick at tumingin sa kanyang cellphone na walang anumang bakas ng pag-aalala sa kritikal na kondisyon ng pasyente. Tumagal pa ang masamang sitwasyon na ito bago tinawag ng nurse pabalik sa operating room ang ghost doctor at si Dr. Lee. Samantala, si Director Jiang, ang pangunahing surgeon, ay hindi na makita. Sa CCTV, makikita na ang ghost doctor ang gumawa ng desisyon doon mismo, isang bagay na dapat ay si Dr. Jiang ang gumawa. Hindi pa doon natapos, nag-inject pa ang ghost doctor na ito sa binti ni Daihe, isang aksyon na maaari lang gawin ng isang doktor kung may lisensya mula sa Ministry of Health. Ang buhay ni Daihe ay nasa matinding panganib pero ang mga taong naroon ay tila napakakomportable, nagtatawanan pa. Sa unang paglilitis, mahigit 30 minuto ang ginugol ng ina ni Daihe para isumbong ang pagkakaroon ng isang ghost doctor na walang kwalifikasyon sa operasyon ng kanyang anak. Ang pangalawang taong pumasok sa kwarto at nagsagawa ng operasyon ay si Dr. Shin, na sa katunayan ay isang anesthesiologist lang mula sa ibang ospital. Sa harap ng mga akusasyon mula sa pamilya ng biktima, sinabi ni Dr. Lee, nang magkaroon ng emergency at kailangan ng agarang aksyon, humingi ako ng tulong sa isang kakilalang anesthesiologist para masigurong may sapat na tauhan. Ang layunin ay para maisagawa ang mga medical procedure sa pasyente sa pinakamabilis na paraan. Agad itong tinutulan ng ina ni Daihe dahil para sa kanya, lumampas si Dr. Shin sa saklaw ng tulong dahil malalim ang naging partisipasyon nito sa operasyon, pati na sa pagtransport at pagsasalin ng dugo sa pasyente. Bukod dito, inakusahan din niya si Dr. Lee ng hindi makatwirang pagkaantala sa pagresponde sa emergency. Dahil nang maabisuhan siya na hindi normal ang kalagayan ni Daihe, bumalik si Dr. Lee sa operating room ng 10:40 p.m. pero halos 12 minuto ang lumipas bago siya tumawag sa 119 emergency hotline ng 11:27 p.m. Ang direktor ng klinik na pangunahing doktor sa operasyon nang tanungin kung kilala niya ang ghost doctor na si Dr. Shin, umiling siya at sinabing, "Hindi ko siya kilala. Kilala siya ng direktor ng anesthesiology sa ospital ko, pero ako hindi." Pero sa tingin ko, nagdesisyon si Dr. Lee ng agaran sa isang kritikal na sandali para sa buhay ng pasyente. Isang anesthesiologist mula sa ibang ospital na hindi man lang kilala ng direktor ng klinik ang nagkaroon ng malaking impluensya sa desisyon kung isasalin ba ang dugo at ililipat ang pasyente.
Ito ay isang nakakagulat na balita para sa industriya ng aesthetic surgery at sa mga mamamayan ng Korea, lalo na sa mga nagpaplano na baguhin ang kanilang itsura. Nagbigay ng opinyon si Dr. Por Kim Sun-woong, dating legal director ng Korean Association of Plastic Surgeons. Nagtiwala ang pasyente sa surgeon at nagpa-opera sa klinik, pero ang isang anesthesiologist mula sa labas ang gumawa ng desisyon kaugnay sa operasyon. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sino ang mananagot? Hindi ko maintindihan kung bakit sila handang mag-opera sa isang hindi malinaw na sitwasyon. Hindi lang iyon ang problema. Ang katotohanang nawalan si Dae-hee ng 3,500cc ng dugo o halos 70% ng dugo sa katawan ng isang normal na tao, higit pa sa nakamamatay na antas at namatay dahil sa pinsala sa utak, ay nananatiling isang malaking tandang pananong para sa mga investigador at taga-usig sa korte. Bukod pa rito, sa buong proseso, hindi siya nasalinan ng dugo kahit isang beses, kahit na naihatid na ang dugo sa klinik 4 na minuto bago siya ilipat sa ospital. Tungkol sa isyung ito, sinabi ni Direktor Jang sa pamilya, "Nang dumating ang 2 bag ng dugo, tinanong ko kung dapat ba akong maghintay sa ambulansya. Sinabi ni Dr. Shin na oo. Pagkatapos, dinala na ng ambulansya ang pasyente." Sa pahayag na ito, para na ring ipinasa ni na Dr. Jang at Dr. Lee ang mahalagang desisyon para sa kanilang pasyente kay Dr. Shin, na isang anesthesiologist lang mula sa ibang ospital at walang anumang papel sa kanilang klinik. Dahil dito, galit na sinabi ni Gnang, "Lee, hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan ng mga doktor sa klinik na iyon na isang tagalabas na doktor ang magdesisyon kung dapat bang salinan ng dugo ang kanilang pasyente, lalo na't nasa kritikal na kondisyon ito." Dagdag pa niya, "Nakita ko pa sila, ang mga tinatawag na doktor na nakatayong nagtatawanan sa harap ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay, habang ang dugo na para sa emergency ay nakatabi lang at hindi isinalin sa anak ko." Sa paglilitis ng kaso, lahat ng medical staff sa klinik ay kinasuhan. Gayunpaman, ang direktor, si Dr. Jang, at ang ghost doctor ay hindi inamin ang kanilang pagkakasangkot sa homicide. Isa pang kakatwang bagay sa kaso ay ang taga-usig na humahawak nito ay patuloy na ibinabasura ang mga akusasyon ng pamilya ng biktima. Hindi man lang niya inimbestigahan ng malalim ang dahilan ng pagkawala ng dugo ng biktima at kung sino ang may kagagawan nito. Dahil sa labis na pagkadismaya, naghain ang ina ni Dae-hee ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng prosekusyon. Sinasabing hindi ito makatarungan at nagsimula ng isang one-person protest sa harap ng korte at ng tanggapan ng taga-usig. Pagkatapos nito, isinumite ng pulisya ang kaso sa mga taga-usig na may mga kasong professional negligence leading to death at paglabag sa medical law. Ang lisensya ng isang doktor ay maaaring bawiin kung mahatulan sila ng pagkakakulong dahil sa paglabag sa batas na ito. Ngunit muling ibinasura ng prosekusyon ang mga kaso ng paglabag sa medical law dahil sa kakulangan daw ng ebidensya, kahit na malinaw na ang pakikilahok ng isang anesthesiologist sa mga medical procedure nang walang malinaw na lisensya ay isang paglabag sa batas. Hindi sumuko si Gnang Lee. Humingi siya ng pagsusuri mula sa mga profesional na ahensya at 6 na ahensya ang nagbigay ng 12 ebalwasyon na kumukumpirma na ang ginawa ng klinik ay paglabag sa medical law. Sa kabila nito, hindi pa rin kinilala ng prosekusyon ang resulta. At sa panahong ito, natuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Ang taga-usig na humahawak ng kaso at ang abogado ng klinik ay magkaeskwela at magkasama pa sa Judicial Research and Training Institute. Dahil hindi uusad ang kaso ng walang sakdal, naghain siya ng judicial review, umaasang uutusan ng korte na kasuhan ang mga suspek, isang hiling na may tsansang mangyari na halos 0.3% lang.
Sa gitna ng hirap at kawalan ng pag-asa, araw-araw na binibisita ng ina ni Daihi ang puntod ng kanyang anak. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak sa tuwing nagdarasal para sa tulong ng kanyang anak upang maipagpatuloy ang laban. At tila dininig ang kanyang panalangin. Matapos ang 416 na araw ng walang tigil na protesta ng nag-iisang ina, sa wakas ay dumating ang himala. Inutusan ng korte na kasuhan ang mga suspek ayon sa hiling ng ina ni Daihi noong Mayo 2019. Sa paglilitis, tinanggap ng korte ang mga kaso ng paglabag sa medical law at homicide laban sa mga medical staff. Kinilala ng korte ang sakit at paghihirap ng ina, ngunit hinatulan lang nila ng pagkakakulong ang direktor ng ospital habang pinagmulta ang ibang mga doktor. Hindi ito tinanggap ng ina ni Daihi, kaya nagpatuloy siya sa pag-apela. Noong 2020, naglabas ng mas mabigat na sentensya ang appellate court, ngunit kahit inamin na ng mga medical staff ang katotohanan, hindi pa rin nila inamin ang kanilang kapabayaan at naghain pa ng counter-appeal. Bukod dito, nakatanggap ang pamilya ni Daihi ng danyos na 430 milyong won batay sa pagpapalagay na kung nabuhay si Daihi, magtatrabaho siya hanggang sa edad na 65. Hanggang noong Enero 2023, naglabas ng pinal na hatol ang Korte Suprema. Kinumpirma ng hukom ang pagkakasala ng mga akusado. Si Dr. Jiang, ang surgeon, ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong at multang 10 milyong won. Ang iba pang medical staff, kasama na ang mga anesthesiologist na sina Dr. Lee at Dr. Shin, ay nakatanggap ng suspended sentences. Ang 7 taong pakikipaglaban para sa katarungan ng ina ay marahil tapos na, ngunit ang kanyang misyon ay hindi pa. Sa isang pagkakataon, habang inaayos ang mga gamit ni Daihi, natagpuan ng ina ang isang papel na may 20 hiling na isinulat ng kanyang anak noong nabubuhay pa. Isa sa mga ito ay, "Mag-iwan ng marka sa mundo gamit ang aking pangalan." Desididong tuparin ito para sa yumaong anak, si Gineng. Lee ay naging pinuno ng isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng medical accidents at nagsusulong ng mandatoryong paglalagay ng CCTV camera sa mga operating room. Ang kanyang walang sawang pagsisikap ay nagbunga rin. Noong Setyembre 25, 2023, isang batas ang naisabatas, ang batas na nag-oobliga sa paglalagay ng surveillance cameras sa mga operating room sa South Korea. Ang dakilang ina, sa wakas, ay nagawang iwan ang pangalan ng kanyang anak sa mundo. Ang klinik kung saan nangyari ang insidente, malamang ay patuloy pa ring nag-operate pero sa ilalim ng ibang pangalan. Dahil sa kasamaang palad, ang mga klinik na nasasangkot sa ganitong gulo ay karaniwang nagpapalit lang ng pangalan at patuloy na nagnenegosyo na parang walang nangyari. Ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa anumang aesthetic facility, maging maingat, magsaliksik ng mabuti at huwag basta-basta ipagkatiwala ang iyong buhay. Ang operating room ay isang saradong lugar, kaya mahirap malaman kung ano ang nangyayari sa loob. At kahit ngayon, maaaring may isang tao sa isang klinik na inooperahan ng isang doktor na walang lisensya dahil sa mga kakulangan sa pagbabantay at pamamahala. Ang problema ng illegal na plastic surgery ay patuloy na nangyayari hindi lang sa Korea kundi sa maraming lugar sa buong mundo. Kaya sa mga nagnanais sumailalim sa plastic surgery, mag-isip ng mabuti at pumili lamang ng mga tunay na mapagkakatiwalaang lugar para maiwasan ang sitwasyong pera mo'y mawawala at buhay mo pa ang mapapahamak.